Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Pahiram ng Pag-ibig. Tunghayan na po natin ang 13 bahagi. Tumagal ang titig ko sa nunal na nasa aking likod. It's a dark heart shape. Naudlot ang pag-uusap namin ni Mami Cora kahapon dahil tinawag siya ng kanyang asawa. Pansamantala ko nitong pinatigil sa isang villa. Ang kabilang villa ay kay Mario. May urge na gusto siyang puntahan pero naiisip ko rin ang kanyang sitwasyon. May amnesia siya at hindi niya ako maalala. Hindi raw dapat i-trigger ang amnesia. Hayaan na raw unti-unting bumalik ang alaala niya. Maaraw na ngayon at naririnig ko ang mga alon. Kaharap ng villa ang berdeng dagat at may mga niyog. Sa gilid ng niyog ay may nakahilerang sun lounger. Hindi gaano karami ang dumadayo dito, lalo na't pribado ang isla nila. Pili lamang ang nakakapunta. Meron naman sigurong spots na pwedeng dayuhin pero sa parte dito, wala akong nakikitang dayo. May kumatok sa pintuan na binuksan ko ito. Isa pala itong katulong nila Emmy. Miss, pinapahatid ni Ma'am Cora. Mga damit ang bitbit nito at ang kasunod niya na katulong may dalang pagkain. Thanks. Kanino yung isang tray? Kay Willie po. Kinagat ko ang labi. Pwede ako na magbigay? Wala naman itong alinlangan na binigay sa akin. Hindi pa ako ayos nang nilapag ko ang mga damit at tray na pagkain sa mesa ng villa. Binitbit ko ang tray ng pagkain para kay Mario. Tinatambol ang puso ko habang papalapit. Napasinghap na lang ako nang humampas ang hangin sa akin. Kumatok ako sa pintuan niya. Hindi ako naghintay ng matagal dahil binuksan niya naman agad yon. Damn! Lumandas yung mata ko sa hubad niyang katawan. Nakasabit sa balikat niya ang isang towel na nakapulupot at nakashorts lang siya. Good morning. Morning. Halos mapapikit na lang ako sa lamig ng boses nito. Tinaas ko ang tray ng pagkain. Breakfast mo nga pala. Tumango ito at aalis na sana ako ng, saan ka? Biglang tanong nito. Sa kwarto ko. Nangunot ang noon nito. Sabay na tayong kumain? Huwag na. Asawa kita, hindi ba? Bakit hindi ka sasabay sa akin na kumain? Umawang yung labi ko sa walang preno nitong sabi sa akin. Kukunin ko lang yung pagkain ko. May niluto ako dito. Come in. Wala pa akong ligo habang siya katatapos lang yata maligo. Baka may laway pa nga ako umuta. Pasimpli kong pinunasan ang mukha ko na makapasok. Walang kahit anong arte ang villa niya. Lahat ng bintana nakabukas at nakakaantok ang hampas ng hangin. May nakahanda ng pagkain sa maliit na mesa niya. Nakita kong 2 pinggan iyon. May inaasahan kang bisita? Tanong ko. Hinila nito ang upuan para sa akin. May kinuha rin itong t-shirt at sinuot. Wala. Para sa atin to. Tatawagin kita sana. Tumango ako at sinupil ang ngiti sa labi. Gusto ko siyang tignan ng matagal pero hindi ko magawa. Kahit dati pa naman hindi ko makuhang tignan siya ng matagal. Nakakalunod at nakakatakot. His black peach eyes were so mysterious. Napuna ko rin ng mga luto niya, wala rin pinagbago. Adobong atay ng manok, fried rice at ham. Isa ito sa mga paborito niyang kainin tuwing breakfast. Kahit wala siyang maalala, ito pa rin ang gusto niya. Paborito mo tong kainin? Hindi ko napigilan ang bibig ko. Tumigil siya sa pagkain at tiningnan ako. Tumango-tango siya bilang pagsang-ayon. Namana rin ni Angelo ang pagkain na gusto mo. Pagpapatuloy ko. Sasabay ako sa'yo, umuwi. Nagulat ako sa sinabi niya, kaya nagkatitigan kami. Sa ngayon, gusto muna kitang makasama. Dugtong niya na ikinatigil ng hininga ko. Mando nito nang tumagal ang titig ko sa kanya. Napakurap-kurap ako at kumain. Parang hindi ko malunok ang pagkain na ito. Anilikot ng paru-paro sa loob ng aking tiyan. We're in the middle of our eating when the door swung opened. Mario, pinagluto kita ng kare-kare. Natigilan si Emmy na makita kaming dalawa. Pasalit-salit kami niyan tiningnan. Anong ibig sabihin nito, Karen? Napatayo ako nang lumapit si Emmy. Pumagit na agad si Mario. Kahapon ka lang dito, Emmy. Pagkatapos ngayon, makikita kita. Sa loob ng villa ni Willie? Emmy, banta ni Mario.
Napalunok ako na makita ang kamay ni Mario sa bewang nito. Kahapon man ako dito, asawa ko pa rin si Mario. Tandaan mo yan, Emmy. Pumula ang mukha ni Emmy. No, hindi ako iiwan ni Willie. Emmy, pigil ni Mario dito. Nagsimula na itong magwala. Ang pagkain na dala itinapon. Ang mesa naman ay kanyang tinihaya. Shit, Emmy, mura ni Mario. Napamulagad ako sa kanyang inasal. She's aggressive. Hindi ko akalain na may ganito siyang side. Nagwawala. Magpapakamatay ako, Willie. Magpapakamatay ako. Sigaw nito at sinabunutan ng sarili. Nasa puko na lamang ang bibig nang makita iyon. Isang salita ang aking masasabi. Suicidal. Ganyan siya. Dahil siguro sa tagal na pananatili dito ni Mario, alam niya na kung paano patitilihin si Emmy. He whispered something to her. Habang hindi ako makahinga kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Babalik ako, Karen, bulong ni Mario. Na makatulog si Emmy sa bisig niya. So sobrang pagwawala nito siguro. Napatingin na lang ako sa mga pagkain at lamesa na tumaob. Naluluha akong inayos sa mga iyon. Bumalik ako sa sariling villa dahil sa tingin ko, hindi pa nakakabalik si Mario. Kumusta si Angelo, Josie? Tanong ko kay Josie habang nasa duyan ako at nagpapaantok. Tulog na. Napadede ko na sa bote. Napatingin ako sa dibdib ko. May gatas pa rin ako kahit minsan hindi na ako nagpapadede kay Angelo dahil sa trabaho. May nangyari lang kasi pero uuwi na ako pag naayos. Naku, bakit? Inano ka ng Emmy na yan? Huminga ako ng malalim. Wala naman. Nagwala siya na makita niya ako sa villa ni Mario. Oh, sa villa ka ni Mario? Nakaraos ba? Umirap ako sa kawalan. Shut up, Josie. Fine, don't call me that. Ew, basta. Pakialagaan si Angelo. Maliit na bagay. Parang anak ko na rin tong pogi na to. Hinahanap ka na nga pa rin ni Zeki. Anong sinabi mo? Nandyan ka, syempre. Shit, napamura na lang ako. Susuluhin mo na naman ba ang problema mong yan, Karen? Mamigay ka naman. Huwag kang magtaka kung bukas o mamaya nandyan si Zeki. Nag-aalala yon. Iniwan na naman si Catherine. Pumikit ako ng mariin. Parang gusto ko na lang matulog para kahit saglit, mawala ang mga problema kong to. Kung hindi lang si Mario nakataya dito, hindi ako tatagal pa. Pero siya yung taong mahal ko at kaya kong maghirap para sa aming dalawa. The sun kissed the ocean and the moon touched the clouds. Saksi ako kung paano humalik ang araw sa dagat at ang paghaplos ng buwan sa ulap. Ang anino ko sa araw ay napalitan ng anino sa gabi. Iha, tapos ka nang kumain? Okay ka lang ba dito? Dinalaw ako ni Mami Cora sa villa. Nasa buhangin ako nakaupo sa labas lamang ng villa. Ayos lang po. Nakakain na rin ako. Mabuti naman, tsaka pasensya ka na kay Emmy. Tumango ako. Naiintindihan ko po. Namawala kasi ang panganay namin noon, lahat ng atensyon at luho ay binigay namin kay Emmy. Dala na rin ang pangungulila ako kay Misty, ang una kong anak. Habang sinasabi niya iyon ay nasa buwan lang ang tingin ko. Nararamdaman ko ang lungkot niya sa boses pa lang. Hindi kami nawalan ng pag-asa na mahahanap siya ulit kahit ilang taon na ang nagdaan. Pwede ba kitang mayakap, Karen? Dugtong nito na ikinabigla ko. I was hesitated first, pero na makita ko ang mga mata nito ay hinayaan ko siyang yakapin ako. Hindi siya nagtagal at umalis rin habang ako ay natulala sa kawalan. Emmy liked Mario so much. Kung hindi ako dumating dito siguro nakasal na sila. Isa siguro sa mga rason kung bakit magpapakasal si Mario sa kanya dahil suicidal siya. Sumasakit yung puso ko na maisip na hanggang ngayon magkasama pa rin silang dalawa. Naisip ko rin na pumayag na lang ba si Mario? Naisip rin kaya ako ni Mario kung ano ang ginagawa ko ngayon? O baka hindi na dahil magkasama na sila ni Emmy. Natatakot akong hindi na bumalik ang nararamdaman ni Mario sa akin. Paano kung bumalik ang alaala niya? Hindi niya na ako mahal. Ang lakas ng loob kong tumayo. Pinunasan ko ang aking luha at kahit malamig, pinilas ko ang strap ng aking bestida. Nahulog sa buhangin ito at lumakad ako palapit sa dagat. Nakakahalina ang ingay ng alon at hampas ng hangin. Lahat ng emosyon ko at lungkot ipinaanod ko sa dagat. Kailangan kong maging matibay. Alang-alang sa aming anak. Kailangan kong lumaban.
Ilang minuto rin ang pagliligo nang may mapansin akong anino sa niyog kung saan ako galing. Si Mario. Nakahalukip-kip ito at hindi ko makita ang mukha dahil sa dilim. Pero alam ko na siya yon. Unti-unti akong tinakasan ng lakas. I shivered when I felt cold. His eyes roamed around my body immediately. Gabi na. Seryosong sabi nito. Nanatili rin akong seryoso. Tinutumbasan ang kaseryosohan niya. Kumusta si Emmy? Umigting ang panga nito. Asleep. Tumango ako. Hindi nilubayan ng aking mata ang kanyang mata. Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at gaano ako nangungulila sa kanya. It's enough. Ayoko na maging mahina. I will take what's mine. Dinukwang ko ang aming distansya at hinalikan siya. Tila nabigla ito sa aking ginawa pero hindi naman umangal. Nahihiya ako dahil kahit matagal na kami, hindi pa rin ako gaano ka-eksperto sa paghalik. I opened my eyes. Ang pagbukas ng aking mata ang siyang pagpikit ng mga mata nito at hinalikan ako pabalik. His hands cupped my cheeks. Napaungol ako nang idiin ko ang katawan ko sa kanya. Pilit ko siyang tinulak. Alam na alam ang gagawin. Tinulak ko siya hanggang sa mapahiga siya sa sunlounger sa ilalim ng niyog. Sa gilid lamang ng duyan. Salamat sa anino ng niyog. Hindi kami nakikita at alam kong wala namang tao dito. Karen, what are you doing? I shot him by my kiss. I kissed him again. I sat on his lap. Napasinghap ako nang maramdaman ang ebidensya ng aking plano. He's ready and hard. Fuck. Ungol nito nang idiin ko ang aking gitna sa kanya. My flesh between my thighs were throbbing. Mario, I cried. Nanginginig ang kamay kong hinubad ang kanyang t-shirt. Pinataas naman niya ang aking bra at walang subaling sinipsip ang aking dibdib. Ang luha ko ay nagsisimula ng dumaloy. Please, let's go home. You love me, alright? Maniniwala ka. Iyak ko habang hinahalikan siya sa leeg. Karen, yes. He cursed again loudly. He lifted me up and sadded my underwear. Nanginginig akong hinawakan ng kanya at pumikit. Sobrang sakit. Mas dumaing pa ako at mas umiyak. I moaned. Unti-unting nahulog yung bra ko habang busy ito sa kakahalik at kakasamba sa dibdib ko. Mario, idiniin ko ang sarili ko lalo at napamura siya. Asawa mo ako, Mario. May anak tayo. I know, Karen. I know. Mas bumilis ang aking kilos sa kanyang ibabaw habang siya ay nakasuporta sa aking bewang. Marahas rin itong itinaas baba. Pakiramdam ko mababali ang paa ng sunlounger dahil sa aking kilos. Napatili ako ng pagpalit ni Mario ang aming posisyon. I love you. Bulong nito at hinalikan ako bago siya naramdaman ulit. He spread my legs like a frog. Pumasa ere na ang aking hita at kumikilos siya sa aking ibabaw ng mabilis. Kumapit ako sa gilid nito. Mario, tumingala ito at nakikita kong namula ang kanyang leeg. Umigting rin ng 8 abs nito bawat bayo niya sa akin. I saw his big and hard friend pumping inside my flesh. Mario, isang pagkaputol at ngit-ngit ang aking narinig at napatili ako na bumigay ng tuloy ng sunlounger. Naging maagap si Mario at kinuha ako doon bago inawasak at bumagsak. Akala ko titigil na at ako'y nasa biglang kalagayan pa nang idikit ako nito sa puno ng niyog at binay ulit. Wala siyang pake sa nawasak na sunlounger. Mario, sa loob tayo please. Baka matumba yung niyog. Pag-aalala ko at hindi na masyado makafocus dahil sa takot. He cursed out loud at madalian akong pinasok sa villa. Tulala ako sa kama. Iniisip ang mga nangyari kagabi. Ang pakiramdam ko na parang si Mario na nakaalala ang nakatali ko kagabi. The way he murmured, his I love you for me, the way he claimed me. Punong-puno iyon ng kasabikan, lalo na yung malalim na mga titig niya sa tuwing nasa ibabaw ko siya. And damn it, biglang bumukas ang pintuan at niluwa doon si Mario, wearing only a freaking towel. Hubad-baro siya at pagod na kumakapit sa baywang niya ang tuwalya. Bigla ako napaiwas at pinulupot ng mabuti ang kumot sa dibdib. Ngumiwi ako nang maramdaman ng hapdi sa aking gitna. You're sore, he commented when he saw my reaction. I nodded. I'm okay, maliligo lang ako. Tumango siya. Hindi ako nilubayan ng tingin. Hinihintay ko pa na umiwas siya pero hindi na dumating. Wala akong choice kundi ang tumayo na. Pati ang pagpasok ko sa banyo ay pahirapan na rin. Bakit iba yung nararamdaman ko? Bakit ganun ang mga titig niyo sa akin? Nakakalunod at nakakalusaw. Basa pa ang aking buhok nang nasa mesa kami. We stayed in his villa.
Patuloy pa rin ang lakas ng ulan sa labas. Suot ko ang white t-shirt niya at boxer short na malaki. Basa pa ang buhok ko nang yayain niya akong kumain. Nasa harapan ko ang kape at nilalaro-laro ang usok noon. Nanlalamig ako lalo na sa hampas ng hangin sa labas. Nang iangat ko ang tingin ay naabutan ko siyang nakatitig sa aking labi. Bakit? Marahan na tanong ko. Her lips looks cold. Diretsyong sagot nito sa akin. Really? Like the old Mario. Yung mga dire-diretso ang sagot. Siyang-siya ito. Pinilig ko ang ulo at umiwas. Yeah, umiwas ito at magsinsimulang kumain. Aalis na tayo kapag wala ng bagyo bukas. Napapaangat yung tingin ko. Depende sa iyo. Okay lang ba, Hinatita Cora? Kay Emmy, tumangutango siya. Kakausapin ko siya mamaya. Namiss ko ang anak ko. Malabato ako napalunok sa mga narinig ko ngayon mula sa kanya. Konti na lang iisipin ko na lang na nakakaalala na siya. Kasalukuyan kong nililigpit ang mga pinagkainan namin habang siya ay pinupunasan ng mesa. Naramdaman ko ang paglapit nito sa likod ko. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ako na dyan, sabi niya at kinuha ang pinggan na hawak ko. Nakita ko ang pagdaplis ng sabon sa kanyang palad. Hindi, ako na, sabi ko at hinila ang pinggan ulit. Mas lalo lang niyang idiniin ang katawan sa likod ko na ikinapikit ko. Mario, Karen, come on, I know you're tired, especially your legs. He whispered na ikinatindig ng balahibo ko. Unconsciously, I dropped the plate, just like that. Humahalakak siya nang sumuko ako. Nang wala akong magawa sa gilid niya, umupo na lang ako sa upuan sa gilid ng mesa. Tinititigan ko ang mga ginagawa niya. He really know that mga kadalasan na alam ko sa mga lalaki walang alam sa trabahong bahay. Pagkatapos niyang punasan ng mga baso at pinggan, nilagay sa lalagyan ay bumaling na siya sa akin. Halos umurong yung ulo ko na yumukod siya para patakan ako ng madiin at mainit na halik sa labi. Namumungay ang mata ko matapos niya akong halikan. An our nose touch. He licked his lips and kissed me once more. Bawat pag-anggulo niya sa kanyang ulo ay parang hihimatayin ako. Bawat pagwalay ng aming labi ay kanyang dinidilaan ng sariling labi bago ulit ako halikan. Kapwa na kami naghihingalo nang biglang nabasag ang kristal na bintana. Napasinghap ako at naitulak si Mario. He muttered a curse when I pushed him. Ano yun? Willie, lumabas ka, Willie. Mag-usap tayo. Mula dito sa loob ay rinig ko ang sigaw ni Emmy sa labas. Nagmamadali akong tumayo para silipin siya. Emmy, nasapo ko ang bibig. Sa gitna ng ulan sa labas ng villa, si Emmy basang-basa sa ulan at gutay-gutay ang puting damit. She looks like a ghost in a some horror movie. Fuck, mura ni Mario. Nanlaki ang mga mata ni Emmy na makita ko sa villa ni Mario na lumabas. Emmy, bakit ka nagpapaulan? Tanong ni Mario. Tinuro-turo ako ni Emmy. Namula ang ilong at mata nito. Malandi ka. Nakuha mo pang pumasok dyan. Solotera ka. Naaalarma ako na lumapit ito sa akin mula sa labas. She's dripping wet. Agad pumagitna si Mario sa amin. Emmy, stop this. Pilit akong inabot ni Emmy. Gusto niya akong sabunutan. Nanlambig ang buo kong katawan sa gilid at hindi makapagsalita. Walang hiya ka. Ikaw ang sumira sa lahat. Hindi mapupunta sa'yo si Willie. Napakawalang hiya mo. Kung hindi kita inimbitahan, hindi kayo magkikita ni Willie. Mga agaw ka. Namamaos na sigaw nito sa akin. Emmy, stop it. Halos buhatin na siya ni Mario para may alis at hindi ako maabot. Malandi ka, solotera. Namamaos ang boses nito at biglang nawala ng malay. Oh my God, tuloy nang bumuhos ang luha ko. Nakita ko kung paano ang sitwasyon ni Emmy. Mukhang napabayan at marami sugat sa katawan. Sinugod namin siya sa ospital. Hindi natagalan ay dumating na ang papa niya at si Tita Cora. Umiiyak ito at malamlam akong tiningnan. Lumapit ako kaagad sa kanya. Patawarin niyo ako, tita. Hindi ko alam na pupunta siya. Hindi ko alam. Hinalikan ni Mario yung buhok ko. Nakita kong tinitignan kami ni tita nang matagal. Mula pa noon ganyan na si Emmy, Karen. Nanginginig ang boses nito. She's a mental ill. She want our attention. She wanted anything she wants. Kaya lahat binibigay namin. Tumitig ito kay Mario at sa akin. But I know this one is impossible. Bumuntong hininga ako at dinamang halik ni Mario sa aking buhok at ang kamay nito sa kanyang bewang. Ma'am, gising na po ang pasyente. Kumalma na po siya. Singit ng nurse na nagmula sa loob ng kwarto. Thanks God. Pasasalamat ko. Inanyayahan kami ni tita sa loob.
Dahil na rin gusto kong makita ang ayos ni Emmy ay sumama kami ni Mario. Ang pagpasok namin na siyang pinagsisisihan ko. Nakita ko kung gaano kahirap ang katawan nito. Maraming benda at pasa. Nanggilid ang luha nito na makita kami ni Mario. I bit my lips. Ayos ka na ba anak? Tanong ng ina nito sa kanya. Pero nanatili ang titig ni Emmy sa akin. Hindi rin ako umiwas dahil may kung ano sa mata nitong hilam sa luha. Alam ko may kakaiba na sayo mula nung una tayo magkita. Pahinto-hinto ang pagsabi nito. Mas tumalim ang titig niya sa akin. Kasalungat sa katawan nitong parang walang lakas na nasa kama. Sana hindi na lang kita nakita. Sana hindi ka na pumunta dito. Matalim na sinabi nito sa akin. Narinig kong sinaway nito ng magulang. Simula nang dumating ka, nawala na sa akin ang lahat. Hindi pa rin to nagpaawat. Anak, tama na. Awat ng mama niya. Totoo naman hindi ba? Sigaw ni Emmy. Lumuluha na ang mga mata. Sana namatay ka na lang noon sa gubat. Sana tuluyan ka na lang nawala. Sana hindi ka na lang nabuhay. Bakit hindi ka pa doon namatay? Lahat ng aking kinuha mo. Ngayon, nandito ka para agawin sa akin ng mga magulang ko. Sunod-sunod ang pagmumura ni Mario sa gilid ko. Unti-unti rin lumaki ang mata ko dahil kung bakit niya alam ang mga ito. Anong ibig mong sabihin? Ginulantang ako ng kaba. Anak, Emmy, saway ng magulang niya. Huwag ka na magmaang-maangan. Sigaw nito. Nandito ka para agawin si mama at papa sa akin. Narinig ko lahat. The DNA and it matched. Alam kong alam mo yon. Ang pamilya ko inagaw mo at si Willie. Masaya ka na ha? Sana mamatay ka na lang noon. Bakit ka pa bumalik? Hindi kita matatanggap bilang kapatid. Hindi kita ate. Nanginginig ang kamay kong umatras at sinapo ang bibig. Naramdaman ko ang paghila ni Mario sa aking ulo at binaon sa kanyang dibdib. Sa pagsambulat ng katotohanan ito, ay paano nga ba makakayanan ni Karen ang buong katotohanan? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.